Sangkatutak na violation ang kinakaharap ngayon ng isang rider sa Cebu. Nag-viral ang video ng aksidente ng rider na napag-alamang isa palang mayor sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Lesson learned para kay Dumanhog Mayor Gungun Gika ang kinasangkutang aksidente sa Minglanilla, Cebu. Base sa viral video at show cause order na nilabas ng LTO Region 7, nag-counterflow ang nakamotorsiklong alkalde sa isang U-turn slot. Sumalpok siya sa palikong Toyota Hiace van at tumilapon sa kalsada. Dagdag pa riyan ang kawalan ng plaka ng motorcycle unit na minamaneho niya. Base dun sa video, kita naman natin yung mga violation yan, reckless yan dahil na nag-counterflow siya. Tapos yung wala siyang plaka sa likod, so no plate attached. So yun yung mga initial violations niya na pwedeng ma-charge sa kanya. Dagdag pa ni LTO Chief Lacanilaw, dahil sa parami ang mga sasakyan, hindi talaga maiiwasan ng mga aksidente. Pero malaking factor daw ang pag-iingat ng mga driver. Kahit pa maraming viral road accidents, hindi raw ibig sabihin nito na tumataas ang bilang ng mga aksidente. In fact, na mas marami na pong mga Pilipino ngayon na disiplinado sa kalye. Kaya lang, ano lang po ngayon, talagang nagiging, ang dami lang nating nakukuha ng mga videos na ganyan. Ngayon po kasi marami tayong mga kababayan na very active na makunan yung mga ganyan dahil yung mga dashcam na. Dati po kasi wala man ng mga dashcam yung sasakyan saka mga cellphones, hindi naman ganun kalahat merong camera. Sa isang Facebook post, inamin ni Mayor Gika na nagkamali siya at humingi ng paumanhin sa driver at owner ng van. Nagpapasalamat din daw siyang walang nasugatan sa insidente at sinabing mas mahalaga ang buhay at kaligtasan higit sa ano paman. Dinistansya niya rin ang HPG Tigers o ang grupo na graduate ng Executive Motorcycle Riding Course ng PNP Highway Patrol Group. Sa isang text message, sinabi ni Road Safety Advocate Attorney Robbie Consunji na may recognition of fault, an apology at remorse ang pahayag ng alkalde. Kung totoo raw ang pagsisisi nito, sapat na ang matiketan siya at suspensyon. He adds, quote, "Best is he did not gaslight, not rage bait, not declare himself the victim, nor fight the world on SOCMED." End of quote. Sa ngayon, pinapatawag na ng LTO 7 ng alkalde habang suspendido na ang driver's license nito for 90 days habang gumugulong ang investigasyon. Paulit-ulit na paalala ni ASEC Lacanilaw sa mga motorista at iba pang mga road user, sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa mga aksidente at gawing goal ang makauwi palagi ng ligtas. Para sa agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.